Pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Ipangaral natin ang kaluwalhatian ng Jerusalem sa buong mundo. Hanggang ngayon, binibigyan tayo ng Diyos Ama ng maraming biyaya. Sa gayon, ang Church of God ay patuloy na susulong tungo sa kaharian ng langit. Sa ilalim ng gabay ni Amang Kristo Ansanghong at ng makalangit na inang Bagong Jerusalem. Ang sermon ngayon na may titulong, Ipangaral natin ang kaluwalhatian ng Jerusalem sa buong mundo, ay naglalaman ng kalooban ng Diyos para sa atin sa panahong ito. Ipinaalam ng Diyos ang Diyos Ina sa kanyang mga anak sa panahong ito. Sa pahayag ni Apostol Juan, may isang malaking espiritual na digmaan. Sa digmaan, naroon ang babae at ang lahat ng kanyang binhi, at ang kanyang kaaway ang dragon. Ayon sa Revelation chapter 12, ang dragon ay si Satanas. Ipinaalam sa atin ng Diyos na magkakaroon ng isang malaking espiritual na digmaan laban kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Gayunman, sa loob ng mahabang panahon, kinikilala ng mga relihiyosong tao ang pag-iral ng Diyos bilang Diyos Ama lang. Kaya pag binasa natin ang Revelation chapter 12, may kulang sa kanilang paliwanag. Ang mga hindi nakakaalam tungkol sa Diyos Ina ay hindi mauunawaan ang totoong kahulugan ng Revelation chapter 12. Bilang resulta, sinasabi nila na dahil ipinag-utos ng Diyos na tatakan ang Revelation, hindi ito maaaring pag-usapan ng kahit sino. Gayunman, itinuro sa atin ng makalangit na Amang Ansanghong na mayroon tayong makalangit na Ina. Maaari natin itong maunawaan sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Galatians chapter 4 verse 26 at Genesis chapter 1. Hindi ba't nakarecord na ito sa Biblia bilang patotoo? Ang mga makalupang sistema ay anyo at anino ng mga makalangit na sistema. Pag tiningnan natin ang sistema ng makalupang pamilya, mauunawaan natin na dapat ding may ina sa sistema ng makalangit na pamilya. Nilikha ng Diyos si Eva na isang babae mula sa tadyang ni Adan. Sinabi ni Adan, ito ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. At ipinahayag na siya ang magiging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Ito ang makikita natin na nakasulat sa aklat ng Genesis. Kung gayon, bakit tanging sa pahayag ni Juan malinaw na binanggit ng Diyos Ama ang tungkol sa Diyos Ina at hindi sa panahon ng Ama? Ang huling panahong ito ng Espiritu Santo ay mahalaga. Sa panahon ng Espiritu Santo, saang panig tatayo ang mga hindi pumapanig sa makalangit na Ina? Isinulat ni Apostol Juan sa Revelation chapter 12 na sila ay tatayo sa panig ni Satanas. Kaya maraming bulaang propeta at mga bulaang Kristo ang lilitaw sa panahong ito. Sa mga panahong gaya nito, saang panig dapat na tumayo ang makalangit na bayan? Anong mga salita ang ibinigay sa atin ni Ama para hikayatin tayong tumayo lagi sa panig ng makalangit na inang Jerusalem? Sinunod ni Eliseo si Elias. Sinunod ni Josue si Moises. Sinunod ni Pedro si Jesus. At ako ay sumusunod kay Ina. Sa pag-iwan ng mga ganitong kalinaw na salita, tinuruan tayo ng Diyos Ama kung kaninong panig tayo dapat na tumayo para makamit ang espiritual na tagumpay. Kaya ang sinumang nagnanais na tumanggap ng buhay at pumasok sa langit ay dapat na lumapit kanino? Dapat silang lumapit sa makalangit na Ina. Hindi ba't nakapaloob ang lahat ng ito sa Revelation chapter 22 verse 17, kung saan ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi halika. Ipinaalam sa atin ng makalangit na Ama
na ang Zion, ang head office, at ang kanlungan ng kaligtasan ay ang lugar kung saan nananahan ang makalangit na ina sa pag-aalala na maaaring hindi matukoy ng kanyang mga anak ang tama at mali sa huling malaking espiritual na digmaan. Kaya ang sangkatauhan ay dapat na lumapit sa makalangit na ina. Itinuro ito ni Ama sa atin bago siya umakyat sa langit. Pinananatili ang mensaheng ito sa ating mga puso. Tingnan natin ang Revelation chapter 12. Tingnan natin ang Revelation chapter 12 verse 17. Chapter 12 verse 17. Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae. Ayon sa verse 9, sino ang tinutukoy na dragon? At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya'y itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. Hindi nakikita sa panlabas ang malaking espiritual na digmaang ito, pero malinaw itong ipinapaalam ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Revelation chapter 12 na magkakaroon ng malaking digmaan sa pagitan ng puwersa ng kasamaan at ng mga nalabi sa binhi ng babae, ang mga sumusunod sa mga katuruan ng makalangit na ina. Isang beses pa natin itong basahin. Muli nating tingnan ang chapter 12 verse 17. Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae. Kanino nagalit ang dragon? Nagalit siya sa babae. Ang babae dito ay konektado sa isang propesiya sa Genesis chapter 3. Kaya tingnan nating saglit ang tagpong ito at saka tayo pumunta sa Genesis. Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo ni Jesus, at tumayo ang dragon sa buhangin ng dagat. Dito, nabanggit ang espiritual na digmaan sa pahayag ni Apostol Juan. Ipinapaunawa nito sa atin na ang bayan ng Diyos na maliligtas sa mga huling araw ay tatayo sa panig ng babae bilang ang nalabi sa binhi ng babae. Paano naman ang ibang mga tao? Kaninong panig sila tatayo? Tatayo sila sa panig ng dragon kay Satanas. Ito ang dahilan kung bakit hindi ipinaalam ni Ama ang makalangit na ina sa atin sa panahon ng Ama o ng Anak, kundi sa panahon ng Espiritu Santo. Pinaaalalahanan niya ang kanyang mga anak ng landas patungo sa kaharian ng langit sa pagsasabing, sinunod ni Eliseo si Elias, sinunod ni Josue si Moises, sinunod ni Pedro si Jesus, at ako ay sumusunod kay ina. Kung gayon, saan konektado ang pahayag sa Revelation chapter 12 verse 17? Tingnan natin ang Genesis chapter 3 verse 15. Tingnan natin ang verse 15. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ito ang tagpo kung saan pinarusahan ng Diyos ang ahas na tumukso kina Adan at Eva. Dito, ang ako ay tumutukoy sa Diyos, at ang iyo ay tumutukoy sa ahas. Ano ang gagawin ng Diyos? Maglalagay siya sa ahas at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Kung gayon, sino ang babae rito? Siya ay si Eva. Gaya ng nalalaman nyo, hindi ba't ginawa si Eva mula sa tadyang ni Adan? Tingnan natin kung ano ang sinabi ng Diyos tungkol kay Eva sa Genesis chapter 2 verse 20.
Tingnan natin ang chapter 2 verse 20. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat hayop sa parang. Subalit para sa lalaki ay walang nakitang katuwang na nababagay para sa kanya. Kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki. At habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang, isang babae at dinala siya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ano ang pangalan ng babae na ginawa mula sa tadyang ni Adan? Ito ay Eva, tama? Lumipat tayo sa chapter 3 verse 20. Chapter 3 verse 20. Tinawag ng lalaki ang kanyang asawa na Eva, sapagkat siya ang naging, ina ng lahat ng mga nabubuhay. Sino ang pinupisiya ng Diyos na magiging kaaway ni Eva? Ang asawa ni Adan? Verse 15. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. Sino ang magiging kaaway ni Eva? Ang ahas. Kaya si Satanas at si Eva ay laging magkakaaway hanggang sa katapusan ng panahon. Sa Revelation chapter 12 verse 17, kanino nagalit ang dragon? Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae. Hindi ba't nasusulat din na ang dragon ay tumayo sa buhangin ng dagat? Sa pamamagitan ng pahayag ni Apostol Juan, ipinaalam sa atin ng Diyos kung ano ang mangyayari sa katapusan ng panahon. Kaninong panig tayo dapat na naroon? Tayo ay dapat na nasa panig ng Diyos. Unawain natin ito ng kaunti pa. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, ang nauuhaw at ang may ibig ay lumapit sa akin. Hindi ba tinuturuan tayo ng Biblia tungkol sa bagay na ito? Nangangahulugan ito na dapat tayong tumayo sa panig ng Diyos. Magaganap ang isang malaking espiritual na digmaan. Pag ibinukod ng Diyos ang mga tupa mula sa mga kambing, at pag ibinukod ang mga maliligtas mula sa mga hindi, kaninong panig tayo dapat na tumayo? Dapat tayong tumayo sa panig ni Ina. Kaya para maipangaral ng mga anak ng Diyos ang kaluwalhatian ng Jerusalem sa buong mundo, ipinaalam ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng Biblia na ang nag-iisang kaaway ng dyablo ay walang iba kundi ang makalangit na Ina. Gaya ng sinunod ni Eliseo si Elias, sinunod ni Josue si Moises, at sinunod ni Pedro si Jesus. Nagbigay si Ama ng halimbawa sa pagsasabing, ako ay sumusunod kay Ina, para ipaalam sa kanyang mga anak na may makalangit na Ina. Kaya, para matanggap ang buhay na walang hanggan sa langit, dapat nating maunawaan ang pag-iral ng makalangit na Ina. Tama? Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit pumarito ang Diyos sa lupang ito sa panahon ng Espiritu Santo at ipinaalam sa atin ang tungkol kay Ina? Tingnan natin ang Jeremiah chapter 3 verse 17. Jeremiah chapter 3 verse 17. Sa panahong iyon ay tatawagin nila ang Jerusalem na na trono ng Panginoon, at lahat ng mga bansa ay magtitipon doon sa Jerusalem sa pangalan ng Panginoon, at hindi na sila lalakad ayon sa katigasan ng kanilang masasamang puso. Sa mga araw na iyon, ang sambahayan ng Juda ay lalakad na kasama ng sambahayan ng Israel, at magkasama silang manggagaling sa lupain ng Hilaga patungo sa lupain na ibinigay ko bilang pamana sa inyong mga magulang. Ano ang gagawin ng lahat ng bansa? Sila ay magtitipon doon sa Jerusalem. Ito ang prophetikal na plano ng Diyos para sa huling yugto ng kanyang gawain ng pagtubos. Tingnan natin ang Isaiah chapter 60 verse 1. Chapter 60 verse 1. Tingnan natin ang chapter 60 verse 1.
Ikaw ay bumangon, magliwanag ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sapagkat narito, tatakpan ng lupa ng kadiliman, at ng makapal na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo, at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. At ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag, at ang mga hari sa ningning ng iyong pagsikat. Verse 4. Imulat mo ang iyong mata sa palibot, at ikaw ay tumingin. Silang lahat ay nagtitipon, sila'y pumaroon sa iyo. Hindi ba't ang Isaiah chapter 60 ay tungkol sa kaluwalhatian na matatanggap ng Jerusalem? Muli nating tingnan ang verse 4. Imulat mo ang iyong mata sa palibot, at ikaw ay tumingin. Silang lahat ay nagtitipon, sila'y pumaroon sa iyo. Sino ang tinutukoy na Jerusalem? Sa Galatians chapter 4, kaya ang ibig sabihin nito ay, silang lahat ay nagtitipon, sila'y pumaroon kay ina. Sa Jeremiah chapter 3 verse 17 ay sinasabi ring, ang lahat ng mga bansa ay magtitipon doon sa Jerusalem. Kanino paparoon ang mga maliligtas? Sila ay paparoon kay inang Jerusalem. Sa kabilang banda, ayon sa Revelation chapter 12 verse 17, ang mga hindi lalapit sa kanya ay mapapasailalim sa kapangyarihan ni Satanas. Tingnan natin ang Isaiah chapter 60 verse 4. Imulat mo ang iyong mata sa palibot, at ikaw ay tumingin. Silang lahat ay nagtitipon, sila ay pumaroon sa iyo. Ang iyong mga anak na lalaki ay magmumula sa malayo, at ang iyong mga anak na babae ay kakalungin. Sa ganitong paraan, prinopesiya na ng Biblia at ng mga propeta na ang mga bansa ay paparoon sa Jerusalem. Pumunta tayo sa verse 8. Sino ang mga ito na lumilipad na parang ulap at parang mga kalapati sa kanilang mga bintana? Si Propetang Isaias ay nabuhay noong mga 700 BC, mga 2,700 taong nakalilipas. Sino ang mga ito na lumilipad na parang ulap at parang mga kalapati sa kanilang mga bintana? Sila ang mga makalangit na anak na nagtitipon mula sa buong mundo patungo sa mga bisig na makalangit na inang Jerusalem sa panahong ito. Pumunta tayo sa verse 12. Sapagkat ang bansa at kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay, ano? Ay mamamatay. Gaya ng nasusulat sa Revelation chapter 12 verse 17. Pag ang babae at ang nalabi sa kanyang binhi ay nakipagdigma sa dragon at sa mga kampo nito sa espiritual na mundo, ano ang mangyayari sa mga mabibigong lumapit sa makalangit na inang Jerusalem? Sapagkat ang bansa at kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay, ano? Ay mamamatay. Ang mga bansang iyon ay malilipol ng lubusan. Ito ang prinopesiya ng Biblia. Pumunta tayo sa verse 14. Tingnan natin ang verse 14. At ang mga anak nila na umapi sa iyo ay paroroong nakayuko sa iyo. At silang lahat na humamak sa iyo ay yuyukod sa talampakan ng mga paa mo. At tatawagin ka nilang, ang lungsod ng Panginoon, ang Zion ng banal ng Israel. Pumunta tayo sa verse 20. Ang iyong araw ay hindi na lulubog o ang iyong mga buwan ay lulubog, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag, at ang mga araw ng iyong pagtangis ay matatapos. Kaya pag ang babae at ang nalabi sa kanyang binhi ay nakipagdigma sa dragon at sa mga kampo nito, ang magiging pamantayan para sa kaligtasan ay kung nakatayo ba ang isang tao sa panig ng makalangit na ina o sa panig ng dragon. Gayunman, sa panahong ito, may mga taong hindi tumatanggap sa makalangit na inang Jerusalem. 오늘날 이 시대에 예루살렘 하늘 어머니를 영접지 못하고 받아들이지 못하고 성경에는 Kahit na nakarecord sa Biblia ang napakaraming propesiya, maraming tao pa rin ang hindi kayang tumanggap sa Diyos. Sa pamamagitan ng misyon ni Elias, pinatotohanan ni Ama na isa pang tagapagligtas ang darating na kasunod niya. 나오게 될 것이다. Noong 1955,
Sa kanyang aklat na pag-aalis ng tatak ng 7 kulog, nagbigay siya ng isang mensahe at nag-iwan sa atin ng isang mahalagang katuruan. Sinunod ni Eliseo si Elias, at ako ay sumusunod kay ina. Isinasaalang-alang ito, kaninong panig tayo dapat na tumayo. Ang dragon at ang mga kampon niya ay tumatayo sa buhanginan ng dagat para digmain ang babae at ang nalabi sa kanyang binhi. Sa madaling salita, kung ang babae at ang kanyang binhi ay nasa kanan, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nasa kaliwa, saang panig tayo dapat na tumayo? Ibinibigay sa atin ng Revelation chapter 12 ang sagot dito. Kaya ang sinumang nauuhaw ay dapat na pumunta kung saan naroroon ang espiritu at ang babaeng ikakasal. Nasaan nga ba sila? Sila ay nasa Zion. Pinaaalalahanan tayo ng propesiyang ito na dapat tayong mabilis na pumasok sa Zion. Ipinakita na ito sa atin ng Diyos sa Genesis chapter 3 para hindi natin maiwala ang kaligtasan sa panahon ng Espiritu Santo. Ang Biblia, na nagsisilbing ating espiritual na kompas, ay gumagabay sa atin patungo sa makalangit na inang Jerusalem. Hangad ng Biblia na mahanap ng lahat ang makalangit na ina. Kaya sa Isaiah chapter 60, ano ang sinasabi ng Biblia na dapat nating gawin? Dapat nating isikat ang liwanag ng Jerusalem nang hindi ito tinatago. Pumunta tayo sa Isaiah chapter 62. Isaiah chapter 62 verse 6. Ako'y naglagay ng mga bantay sa iyong mga pader, O Jerusalem. Sila'y hindi tatahimik kailanman sa araw o sa gabi. Kayong mga umaalala sa Panginoon, huwag kayong magpahinga. At huwag ninyo siyang bigyan ng kapahingahan, hanggang sa maitatag niya at gawing kapurihan. Sino ang itatatag ng Diyos? Ang Jerusalem sa daigdig. Sila'y hindi tatahimik kailanman sa araw o sa gabi. Ano ang hiniling ng Diyos sa mga bantay ng pader ng Jerusalem? Ano ang dapat nilang gawin? Dapat nilang ipahayag ang kaluwalhatian ng Jerusalem sa buong mundo. Sinabihan ba sila ng Diyos na manahimik? Sinabihan sila ng Diyos na papurihan at ipangaral ang kaluwalhatian ng Jerusalem. Ito ang misyong dapat nating gampanan sa panahong ito. Siyempre, ipinapangaral natin ang tungkol sa Sabat, sa Paskwa at sa Bagong Tipan. Gayunman, kung ang mundo ay nahahati sa Diyos at kay Satanas, kaninong panig tayo dapat na tumayo? Ipinaalam ng Diyos sa kanyang mga anak ang sagot dito. Kaninong panig tayo dapat na tumayo? Dapat tayong tumayo sa panig ng Diyos. Kung gayon, sinong Diyos ang dapat nating panigan? Dapat tayong tumayo sa panig ng Diyos Ina. Hindi ba't natuklasan ni Apostol Juan ang katotohanan ito at nirecord sa Revelation chapter 12 verse 17 na ang babae at ang nalabi sa kanyang binhi ay tumayo sa kabilang panig para kalabanin ang dragon? Sa Genesis chapter 3, pinaaalalahanan tayo ng Diyos tungkol sa ugnayan ng babae at ng kanyang binhi, at ng ahas at ng binhi nito. Ang lahat ng anak ng Zion, pati na rin ang mga tao sa buong mundo, ay dapat na makinig sa mga katuruan ng Diyos Ina na dumating sa lupang ito bilang ina ng lahat ng nabubuhay sa panahon ng Espiritu Santo. Sinabi ng makalangit na Ama na, ako ay sumusunod kay Ina. At ginabayan tayo patungo sa makalangit na ina. Sundan natin ang landas na ito at masaganang tumanggap ng pagpasok sa langit. Lagi tayong hinahadlangan ni Satanas na sundin ang mga katuruan ng ating makalangit na ina. Ang kanyang gawain na paghahadlang ay magaganap. Gayunman, ano ang dapat nating gawin sa mga sitwasyong ito? Dapat nating maunawaan ng tama ang mahigpit na katuruan ni Ama na, ako ay sumusunod kay Ina. Kung tayo ay mga anak ng Diyos, kanino tayo tiyak na babalik? Babalik tayo sa makalangit na inang Jerusalem. 2,700 taong nakalilipas. Nakita ni Propetang Isaias ang tagpong ito, at nakita rin ito ni Apostol Juan. Ang Biblia ay ang mga salita ng Diyos.
하나님께서는 Ipinaalam ng Diyos ang kanyang kalooban sa mga propeta, minsan sa pamamagitan ng mga pahayag, minsan sa pamamagitan ng kanyang direktang tinig, at minsan sa pamamagitan ng mga pangitain. Ipinarating sa atin ng Diyos ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng lahat ng paraang ito. Kaya ang mga ito ay mga record ng Diyos, hindi mga record ng mga propeta. Isinulat lang ng mga propeta ang mga record ng Diyos. 내용 아니겠습니까? Dapat bang matupad ang kalooban ng Diyos sa mga huling araw? O ito ba ay isang bagay na maaaring mangyari o hindi? 되는 일입니까? Ang mga propesiya ay kailangang matupad. 있어야 될 일들입니다. Ito ang mga bagay na dapat na mangyari. 이루어져야 될 일들입니다. Ngayon, dapat nating itanong sa sarili, kaninong panig tayo dapat na tumayo? 영적인 우리의 Maging mga bantay tayo sa pader ng Jerusalem, na may tamang espiritual na pangunawa, na nakikibahagi sa gawain ng kaligtasan, na pinangungunahan ng makalangit na inang Jerusalem. 세상 사람들에게 올바른 가르침과 깨우침을 주어서 Gawin nating mabuti ang mundo at ihatid ang mga tamang katuruan sa mga hindi pa nakakaunawa para makabalik ang lahat ng tao sa makalangit na ina. 감당할 수 있는 여러분들 모두가 또 되기를 부탁드리겠습니다. 그렇게 해서 Umaasa na mabilis nating mahahanap ang lahat ng nawawalang makalangit na anak 찾아서 para makabalik tayo sa ating walang hanggang tahanan, kasama ng makalangit na ina. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat. 감사합니다.